Naririnig mo ba yan? Ang tunog ng duyan sa gitna ng katahimikan? Ako si Mang Hector. Marami ang natatakot sa mga sementeryo dahil sa mga nakalibing na doon. Pero alam niyo ba kung ano ang mas nakakatakot? Ang mga kaluluwang walang puntod dahil hindi sila nabigyan ng pagkakataong huminga sa mundong ito. Ang mga tiyanak na hindi naging bata kundi naging puot. Maupo ka sa tabi ko. Pakinggan mo ang kwento ni Elena at hilingin mo na sana kapag narinig mo ang iyak ng sanggol sa dilim, huwag kang titingin sa duyan dahil kapag nakita mo ang walang nakaupo, ikaw ang papalit sa kanyang pwesto. Si Elena ay isang buntis na biyuda na lumipat sa isang lumang bahay sa probinsya ng Quezon upang doon palakihin ang kanyang anak. Sa likod ng bahay, malapit sa isang abandonadong sementeryo, may isang matandang puno ng mangga na may nakasabit na duyan. Sabi ng mga kapitbahay, huwag na huwag itong gagalawin dahil iyon ang duyan ng mga nawaglit. Isang gabi, habang naglalaba si Elena, narinig niya ang isang mahinang hagikik mula sa ilalim ng puno. Tumingin siya sa duyan, umuugoy ito ng malakas. Tila ba may isang bata na masayang naglalaro doon, pero wala siyang nakikita. Sa kuryosidad at awa, nilapitan ni Elena ang duyan. Sino ang nandidiyan? Tanong niya. Biglang huminto ang duyan at ang paligid ay naging kasing lamig ng yelo. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Elena ang isang sanggol na walang mukha, gumagapang patungo sa kanyang sinapupunan. Nagising siya na may mga pasa sa kanyang tiyan, nahugis ng maliliit na kamay. Sa bawat gabi na lumilipas, ang ugoy ng duyan ay lalong bumibilis at ang iyak ng sanggol ay lalong lumalakas. Tila ba nanggagaling na ito sa loob mismo ng kanyang mga dingding. Dahil sa takot, kumuha si Elena ng itak at sinubukang putulin ang lubid ng duyan. Ngunit sa bawat taga niya, dugo ang lumalabas sa lubid at ang puno ng mangga ay nagsimulang tumaing na parang isang nasasaktang tao. Isang boses ang bumulong sa kanyang tainga. Inay, bakit mo ako pinapatay muli? Napatingin si Elena sa kanyang refleksyon sa tubig ng balde. Hindi na siya ang nakikita niya, kundi ang duyan. At sa loob ng duyan, nakita niya ang kanyang sarili na lumiit, naging sanggol, at nakatali ang leeg sa lubid. Ang kanyang tiyan ay biglang uminit at pumutok, at mula doon ay lumabas ang libu-libong maliliit na itim na kamay na hinihila siya patungo sa puno. Kinabukasan, nahanap ang bahay ni Elena na bakante. Ang duyan sa likod bahay ay wala na ring galaw. Pero kung titingnan mong mabuti ang ukit sa puno ng mangga, makikita mo ang mukha ni Elena na nakabaon sa balat ng kahoy. Ang kanyang mga mata ay naging mga buko na laging nagpapatak ng malapot na dagta. Ang kanyang mga luha para sa anak na hindi niya naisilang. At sa duyan na ngayon ay may nakaupo na, pero hindi mo pa rin makikita